Akala nila, isa lang akong asawang palamuti sa bahay. Yung babaeng pwedeng utusan, pwedeng pagdesisyonan, at pwedeng gawing katulong sa sarili kong buhay. Narinig ko kung paano nilang pinag-usapan ng pagbibenta ng lahat ng minana kong alahas. Parang basura lang na pwedeng ipamigay para sa kabit. Sabi ng binan ko, wala na raw akong silbi kapag naubos ang mga yon. Sabi ng asawa ko, mas mabuti raw na manahimik na lang ako at sumunod. Akala nila wala akong kapangyarihan. Ang hindi nila alam, doon pa lang nagsimula ang totoong laban ko. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi naman sinasadya ni Emma na marinig. Galing nang siya sa kusina. May hawak na baso ng tubig. Nang marinig niya ang mahihinang boses mula sa master's bedroom, bahagyang nakabukas ang pinto. Ilaw lang ng bedside lamp ang nakasinde. Huminto siya. Hindi dahil gusto niyang makialam, kundi dahil narinig niya ang pangalan niya. Emma will understand, sabi ng binan niya, si Mrs. Valdez. May tunog iyon ng pang-aalo, pero mas matinis sa tenga. Wala naman siyang ambag sa down payment. Ikaw lahat. Tahimik naman si Emma sa hallway. Ang tibok ng puso niya ay parang may martilyong tumatama sa dibdib. Sumagot ang asawa niya, si Marco. Mabagal. May konting pag-aalinlangan. Ma, hindi basta-basta yun. Pamana yun sa kanya ng lola niya. May maikling katahimikan. Tapos, tawa. Hindi yung masyadong tawa. Yung tipong may kasamang pagmamaliit. Ano ka ba? Alahas lang yon, Marco. Sagot ng biyanan niya. Hindi naman niya ginagamit. Nakatago lang sa drawer. Benta na yan. Pang down payment na natin sa bagong townhouse. Ramdam ni Emma ang malamig na pawis sa likod niya. Down payment, townhouse. May plano pala. At hindi siya kasama sa plano. Tumikim si Marco sa loob. Paano kapag magtanong siya? Di sabihin mong investment para sa future ninyo. Mabilis ang sagot. O kung ayaw mo ng komplikasyon, huwag mo nang sabihin agad. Ipa-appraise mo muna. Hindi niya naman malalaman. Tumahimik ulit. May kaluskos ng drawer na binubuksan. Parang may sumuntok sa sikmura ni Emma. Doon sa drawer na yon, nakalagay ang kahon ng mga alahas. Mga hikaw na may maliit na diamante. Isang manipis na gold bracelet. At isang singsing na may emerald na luma na pero may bigat ang halaga. Huli niyang hinawakan ng mga iyon nang namatay ang lola niya. Hawak niya noon ang kamay ng matanda habang sinasabi, hindi ito para ipagyabang. Para to sa panahong kakailanganin mong patunayan ang halaga mo. Hindi niya naman inakala na ganito ang magiging gamit ng mga yon sa ibang tao. Actually, mahina ang boses ni Marco. May mas magandang ideya. Parang lumapit siya sa pinto. Mas luminaw ang tunog. Yung minana niyang alahas, saglit na tumigil ang mundo ni Emma. Ibenta natin. Regalo natin sa kabit ko yung bagong set. Mas bagay sa kanya yung modern na design. Tawa niya pa ulit. Mas malakas, mas kampante. Hay nako anak, buti ka pa marunong mag-isip. At least may napapala ka sa asawa mo. Para may humikop ng hangin sa buong hallway. Kabit. Hindi na siya nagulat. May mga gabing hindi umuuwi si Marco. May mga pabango siyang hindi kanya. May mga text message na mabilis i-delete. Pero iba pala kapag narinig mo mismo. Iba kapag ginawang investment ang puso mo. Hindi gumalaw si Emma. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Pinikit lang niya ang mga mata niya sandali. Pinakinggan niya ang sarili niyang paghinga. Isa,
Dalawa, tatlo. Sa loob ng kwarto ay may tunog ng zipper ng pouch. Dadaling ko na to bukas sa jeweler, sabi ni Marco. May kakilala si Paolo. Discreet. Good, sagot ng biyenan niya. At huwag kang mag-guilty. Hindi naman siya kawalan. Hindi siya kawalan. Dahan-dahang ibinaba ni Emma ang baso sa console table sa hallway. Maingat na parang walang kalansing. Sa loob ng kwarto, abalang mag-ina sa pagplano ng kinabukasan. Nawala siya. Huminga siya ng malalim. Hindi siya papasok doon para mag-iskandalo. Hindi siya magmamakaawa. Hindi niya ibibigay ang kasiyahang makita siyang wasak. Tahimik siyang lumakad pabalik sa guest room. Ang kwartong inuukopan niya nitong mga huling buwan dahil mas komportable raw si Marco kapag solo. Noon naniwala siya. Ngayon malinaw na. Isinara niya ang pinto. Binuksan niya ang laptop sa mesa. Habang nasa kabilang kwarto ang asawa niya, ang lalaking pinili niyang ipaglaban laban sa sariling pamilya niya, nag-log-in siya sa online banking. Pinagmasdan niya ang joint account. May mga transfers na hindi niya napansin noon. Maliit lang, paisa-isa, hindi sapat para mapansin agad. Pero sapat para bumuo ng lihim. Tahimik siyang umiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil may linaw na. Hindi siya kawalan? Sige. Inopen niya ang personal account na matagal niya nang hindi ginagalaw. Doon niya pinasok ang freelance income niya. Mga project na hindi alam ni Marco. Dahil hindi naman seryoso. Malaki na ang laman. Mas malaki kesa inaakala ng lahat sa bahay na to. Kinuha niya ang phone niya. May isang pangalan na matagal niya nang hindi kinakontak. Si Attorney Reyes. Kaibigan ng lola niya. Tinype niya ang message. Good evening, Attorney. I need legal advice. Urgent. Hindi niya pa pinapadala at pinag-isipan niya pa muna. Sa kabilang kwarto, may panibagong tawa. Mas malakas. Mas kampante. May narinig siyang sinabi ng biyenan niya. Sa bagay, mas maganda naman talaga si... Hindi niya na inintindi ang pangalan. Hindi na mahalaga kung sino. Mahalaga kung sino siya. Tumayo siya at lumapit sa dresser. Binuksan niya ang drawer kung saan nakalagay ang jewelry box. Wala na. Nakalabas na ang kahon. Dinala na. Tinitigan niya ang bakanteng espasyo. May kung anong kumirot naman sa dibdib niya. Hindi sakit, hindi rin lungkot. Mas parang pagising. Dahan-dahan siyang bumalik sa kama. Umupo, diretso ang likod. Pinadala niya ang mensahe. Pagkatapos ay tumawag siya sa bangko. Mababa ang boses niya. Kalmado. Hi, I'd like to request a temporary hold on any transaction involving my inherited assets. Yes, I have documentation. I'll send it tonight. Profesional ang tono niya. Walang bakas ang babaeng kakarinig lang na balak siyang pagnakawan at pagtawanan. Pagkababa niya ng tawag, may kumatok sa pinto. Boses ni Marco. Gising ka pa? Pinahid niya mga palad niya sa pajama. Hindi para patuyuin ang pawis, kundi para siguraduhing steady ang mga kamay niya. Sagot niya. Normal ang tono. May kailangan ka? Pinuksan ni Marco ang pinto. Nakangiti. Parang walang nangyari. Wala naman, just checking. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. Love you. Tinitigan niya ang mukha ng asawa niya. Kung hindi niya pa narinig kanina, paniniwalaan niya na sana ang eksenang ito. Ngumiti siya ng maliit, kontrolado. Love you too, sagot niya. Hindi niya binawi ang halik. Hindi siya umatras. Pero sa loob niya, may pinto na ang tuluyang nagsara. At sa likod ng saradong pintong iyon, hindi na ang dating Emma ang nakaupo, kundi isang babaeng tahimik, nag-iipon, at hindi kailanman magiging kawalan. Maaga nagising si Emma pero hindi dahil sa alarm.
Sanay na ang katawan niyang gumising bago sumikat ang araw, tuwing may mabigat siyang iniisip. Tahimik ang buong bahay. Wala pang kalansing ng kobyertos. Wala pang tunog ng TV sa sala kung saan madalas umupo ang biyenan niya. Dumiretso siya sa guest room, isinara ang pinto, at lumuhod sa tabi ng kama. Mula sa ilalim ng kama, hinila niya ang flat na storage box na kulay abo. Hindi doon nakalagay ang jewelry box kagabi. Alam niyang kinuha na iyon. Pero may isa pa. Backup. Hindi dahil kuripot siya, dahil maingat lang ang lola niya. Binuksan niya ang storage box at nasa loob ang isang leather envelope. Makapal at medyo luma ang gilid. Nakalagay doon ang mga dokumento, certificates, appraisal papers, lumang litrato, at isang maliit na velvet pouch. Hinawakan niya ang pouch. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang manipis na gold bracelet ang lumabas. May maliit na ukit sa loob. EMV 1968. Elena Maria Vera. Pangalan ng lola niya bago pa ito nag-asawa. Hindi ito basta ginto. Sabi noon ng matanda habang inilalagay sa palad ni Emma ang bracelet. May dugot pawis yan. Pinundar ko yan nung nagtitinda pa ako ng tela sa Divisoria. Napangiti naman si Emma sa alaala. Sa ilalim ng bracelet nakabalot sa tissue ang emerald ring. Luma ang setting, hindi kasing kinis sa mga modernong disenyo ngayon. Pero malinaw ang bato. Malalim ang kulay at parang may sariling buhay. May maliit na marka sa band, 18K. At isang serial code na halos hindi mapansin kung hindi mo tititigan. Kasama sa envelope ang appraisal certificate mula sa isang kilalang jeweler sa Makati. May petsa, may perma, may description ng bawat peraso. Nakadetalye ang timbang, kalidad ng bato, pati ang serial markings. Hindi basta-basta mabibenta na hindi nagiiwan ng bakas. Kinuha niya ang lumang litrato sa loob. Nasa larawan ng lola niya. Nakasuot ng simpleng barot sayat na kangiti habang hawak ang maliit na kahon ng alahas. Katabi nito ang mama niya. Mas bata pa noon. May suot na parehong emerald ring sa daliri. Mahina niyang bulong sa litrato. Ang mama niya ang unang nagmana. Pero nagmagkasakit ito at maubos ang ipon sa ospital. Hindi ginalaw ang alahas, kahit isang peraso. Hindi ito pambayad ng utang, sabi noon ng mama niya habang hinihimas ang buhok niya. Ito ang patunay na may pinanggalingan tayo, na hindi tayo basta mawawala. Namatay ang mama niya 2 taon matapos nun, at sa burol, binigay ng lola niya kay Emma ang kahon. Sa'yo na, ikaw na ang huling Vera sa linya natin, sabi nito. Ingatan mo, hindi dahil mahal, kundi dahil ito ang natitirang bahagi ng pamilya mo. Napapikit si Emma. Ito ang natitirang bahagi ng pamilya ko. Mahina niya ang inulit ngayon. Hindi naman mansyon ang minana niya. Hindi rin negosyo. Hindi lupa. Ito lang. Isang bracelet, isang singsing, isang hikaw na may maliliit na diamante, at ang mga papel na nagpapatunay na kanila iyon. Pero higit sa lahat, ang kwento. May kumatok sa pinto. Emma? Boses ng binan niya. Nasa loob ka ba? Mabilis niyang ibinalik ang mga dokumento sa envelope, pero hindi niya isinara ang pouch. Itinabi niya lang sa unan. Opo, sagot niya na kalmado. Pumasok si Mrs. Valdez na may daladalang tasa ng kape. Maaga kaya tayong nagising? Hindi ka ba nakatulog? Ayos lang naman po, sagot niya. Napatingin ang matanda sa kama. Hinahanap ni Marco ang jewelry box mo kanina. May kailangan daw siyang ipa-appraise? Ganun po ba? Bahagyang tumaas ang kilay ni Emma. Akala ko nasa kanya na. Saglit na nag-iba ang ekspresyon ng binan niya. Isang segundo lang, pero sapat para mapansin. Oo nga pala, nasa kanya na. Ngumiti ito.
Buti na lang may certification ka, no? Mas mataas ang value kapag kompleto ang papeles. Meron po. Diretso ang tingin ni Emma. May serial markings din bawat peraso. Documented lahat. Natahimik ang biyanan niya. Talaga? Pilit na casual ang tono. Opo, at nakaregister po sa pangalan ko. Hindi iyon buong detalye, pero sapat na. Ibinaba ng matanda ang tasa ng kape sa side table. Maganda yan, at least sigurado. Sigurado po. Ulit pa ni Emma. Lumabas ang biyanan niya matapos ang ilang segundo. Hindi na ito nagtagal. Pagkasara ng pinto, saka lamang siyang huminga ng malalim. Alam niyang hawak ni Marco ang pangunahing jewelry box, pero hindi niya hawak ang lahat. Hindi niya hawak ang certificates. Hindi niya hawak ang appraisal copies. At higit sa lahat, hindi niya hawak ang kwento. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ng bangko ulit. Hi, this is Emma Vera. I'm sending the documents now. I also want to flag any attempt to pawn or sell items listed under these serial numbers. Yes, I have clear photos. Habang nagsasalita siya, kinukunan niya ng malinaw na litrato ang bawat peraso sa pouch, ang bracelet na may ukit, ang singsing na may serial, ang hikaw na may tiny hallmark. Pagkatapos, pinicturean niya ang lumang litrato ng lola at mama niya. Hindi para sa bangko, kundi para sa sarili niya. Maya-maya, nag-vibrate ang phone niya. Message from Marco. Babe, nasan yung ibang papers ng alahas? Hindi ko makita. Ngumiti siya. Safe lang. Reply niya? Why? Ilang segundo to bago sumagot. Para sa appraisal nga, para mas mataas ang offer. Offer? Parang produkto lang. Nag-type siya ulit. Send mo muna sa akin yung pangalan ng jeweler. Gusto kong sumama. Matagal bago nag-reply. Busy ka diba? Ako nang bahala. Tumayo siya at isinukpit ang bracelet sa pulso niya. Hindi niya ito madalas isuot noon. Ngayon, pinisil niya ang maliit na ukit sa loob. EMV. Dugot pawis, dignidad. Hindi niya hahayaang maging regalo yon sa ibang babae. Hindi niya hahayaang maging down payment sa buhay na wala siya. Muling tumunog ang phone. Okay, sabay na lang tayo mamaya. Ngumiti siya. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil handa na siya. Tinabi niya ang envelope sa bag niya. Isinara ang zipper. Sa salamin, tinitigan niya ang sarili niya. Walang luha, walang bakas ng kaguluhan. Isang tahimik na babae lang na may suot na lumang bracelet. Pero sa loob niya, malinaw ang lahat. Hindi lamang ito simpleng alahas. Ito ang natitirang bahagi ng pamilya niya. At kung may magtatangkang kunin yon, hindi siya iiyak. Hindi siya magmamakaawa. Ipapakita niya kung gaanong kabigat ang isang bagay na may dugot alaala. Aalis na ako, may meeting ako ng maaga. Nasa harap ng salamin si Marco, inaayos ang buhok niya. Maingat ang galaw at parang may kamera sa likod niya. Nakabukas ang cabinet at doon nakasabit ang bagong blazer na hindi pa nasusuot. Mula sa kama, pinagmasdan siya ni Emma. Anong meeting? Tanong niya. Casual lang ang tono. Potential client to, malaki. Ngumiti naman si Marco sa refleksyon nila sa salamin. Para sa future natin. Future. Laging may ganong linya. Lumapit ito sa kama at tinalikan siya sa noo. Alam mo namang akong bahala sa atin, di ba? Ako ang lalaki sa bahay na to. Tumango si Emma. Hindi siya sumagot. Napatingin siya sa sapatos ni Marco habang naglalakad ito palabas ng kwarto. Malinis, puting-puti. Halatang bago. Bago yan? Tanong niya. Saglit naman na tumigil si Marco sa paglalakad. Ito? Luma na. Matagal na to sa akin. Alam ni Emma ang mga gamit ng asawa niya. Alam niya kung alin ang bago at alin ang hindi. Hindi na siya nag-usisa.
Pagkatapos umalis si Marco, dumiretso siya sa dining table. Nakabukas doon ang isang paper bag mula sa kilalang tech store. Hindi niya iyon napansin kagabi. Binuksan niya. Bagong phone. Pinakamodelong labas itong taon. Kinuha niya ang resibo sa loob. Cash payment. Mahigpit ang hawak niya sa papel. Noong 1 linggo lang, nagkwento si Marco na kapos daw sila sa budget. Na baka pwede ba daw humera muna siya sa savings niya para sa down payment ng townhouse. Short lang, babawi ako. Hindi kita pababayaan. Sabi nito noon habang hawak ang kamay niya. Hindi niya pinahiram, hindi niya kailangan. Dahil siya mismo ang naglalagay ng mga mas malaking halaga sa joint account buwan-buwan. Siyang may stable na online consulting clients. Siyang may consistent na transfer. Si Marco, project-based, commission-based. Puro malapit na. Bumalik sa isip niya ang tanong na ilang buwan niya nang pilit tinatabunan. Bakit laging kapos? Ako naman ang may malaking kontribusyon. Maya-maya, nag-ring ang phone niya. Hello, love? Masiglang bati ni Marco sa kabilang linya. Nasa office na ako. Grabe, traffic. Ang aga naman yata ng meeting mo Sagot niya. Ganon talaga pag breadwinner. May halong biro pero may diin. Ako lahat ng sumasalo. Pinikit ni Emma ang mga mata niya sandali. Marco, mahinahon niyang sabi. Pwede ba natin pag-usapan yung expenses natin mamaya? Parang ang bilis kasing maubos ng pere. Tahimik naman sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang nag-iba ang tono. Wala naman. Napansin ko lang. Ang laki ng pumapasok pero parang lagi tayo naghahabol. May maikling tawa si Marco. Huwag ka na nga mag-overthink. Hindi mo naman kailangang problemahin yan. Akong bahala sa finances. Joint account yun? Paalala niya. Exactly. Joint. So trust lang, babe. Trust. Madaling sabihin. By the way, dagdag ni Marco, pwede bang padalhan mo muna ako ng 30? May kailangan lang bayaran dito sa office. Ibabalik ko rin kaagad. 30,000. Parang simpleng halaga lang sa paraan ng pagkakasabi niya. Para saan? Diretso niyang tanong. Team lunch? Client meeting nga Investment din to. Napatingin si Emma sa resibo ng bagong phone sa mesa. Cash payment. Hindi niya tinanong kung saan galing ang pera. Hindi pa. Sige, pero pakasend muna ng breakdown ng last month expenses natin para malinaw. Natahimik ulit si Marco. Grabe ka naman, Nagdududa ka pa ba sa akin? Hindi, sagot niya agad. Gusto ko lang organized. Huminga ng malalim ang asawa niya. Alam mo, minsan pakiramdam ko, hindi mo nakikita ang effort ko. Ako, todo-todo kayod. Tapos kailangan ko pa mag-report. Effort. Naalala ni Emma ang mga gabing siyang puyat sa laptop. Nagre-revise ng proposals. Habang si Marco naman ay may late meeting. Hindi kita pinagdududahan. Mahinahon niyang ulit. Gusto ko lang na malinaw. Fine. Malamig na sagot nito. Pag uwi ko mamaya. Pagkababa ng tawag, tahimik ang buong bahay. Naupo siya sa dining chair at binuksan ang banking app niya. May 3 transfer kahapon. Mga halagang tigli 5,000. Hindi kalakihan, pero sunod-sunod. Destination? E-wallet account na hindi niya kilala. Tiningnan niya ang account name. Initials lang. MV. Napakunot ang noon niya. Hindi siya. Hindi rin si Marco. Dapat MAV. Sino si MV? Mali niyang inalala ang tawag niya 2 gabi na nakalipas. Mas bagay sa kanya yung modern design. May kumirot sa dibdib niya. Pero hindi siya nagpatalo sa emosyon. Nag-message ulit si Marco. Love,
Pasenda, naghihintay sila. Tinype niya ang sagot. Sent, 10K muna. The rest mamaya after ng breakdown. Ilang segundo. Bakit 10 lang? Sabi ko 30. Testing lang kung papasok agad. Sagot niya. Walang reply. Lumipas ang 10 minuto. Nag-ring ang phone niya. Ano ba to? Halatang inis na ang tugon. Napapahiya ako dito. Napapahiya ka saan? Kalmado ang boses niya. Sa team. Sabi ko kaya kong sagutin. Kaya mo naman pala. Sagot niya na halos pabulong. Bakit kailangan mo pang manghingi? Tahimik ang kabilang linya. Grabe ka naman. Sagot ni Marco. Partner mo ko. Dapat tulungan. Tinutulungan kita. Sagot niya. Pero gusto ko lang malaman kung saan napupunta. Hindi ka ba nagtitiwala sa asawa mo? Huminga siya ng malalim. Gusto kong magtiwala. Sagot niya. Tulungan mo ako. Hindi naman sumagot si Marco. Ilang segundong lumipas bago niya narinig ang mahina nitong buntong hininga. Pag-uwi ko. Pagbaba ng tawag, bumalik ang tingin ni Emma sa bagong phone sa mesa. Naaalala niya ang mga nakaraang buwan. Love, utang muna ako ha. Bayaran ko next cut-off. Short lang ako ngayon eh. May investment kasi. Medyo mahina ang commission. Saglit lang to. Hindi naman niya nakita ang next cut-off na sinasabi nito. Wala siyang natanggap na malinaw na paliwanag. Pero, may bagong sapatos. May bagong phone. May mga transfer na hindi malinaw. At may alahas na balak ibenta. Tumayo siya at dinala ang paper bag sa kwarto ni Marco. Inilagay niya iyon sa ibabaw ng dresser. Katabi ng mga lumang resibo na hindi pa naitatapon. Sa salapin, nakasalubong niya ang sarili niyang tingin. Hindi galit, hindi pa. Mas malinaw lang. Sweet sa harap, haligi ko no. Pero sa likod, may mga kamay na marunong manguha. At sa unang pagkakataon, hindi na siya basta-bastang naniniwala sa halik sa noo at sa salitang ako ang bahala. Kasi kung siyang bahala, bakit siyang laging nagbabayad? May sariling ritmo ang umaga sa bahay na yon. Bago pa mag-alas 8, naka-on na ang TV sa sala. Nakaayos na ang throw pillows. Amoy na ang brewed coffee. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Mrs. Valdez. Tuwid ang likod, parang reyna sa trono niyang sofa. Siya ang unang gumigising. Siya ang unang may opinyon. At kadalasan, siya ang huling nasusunod. Emma, tawag niya na makita siyang pababa ng hagdan. Halika rito. Hindi yon pakiusap. Utos iyon na may balat at nalambing. Lumapit naman si Emma at may dalang tablet. Po, umupo ka. Tinapik ng biyanan ang bakanting upuan sa tapat niya. May pag-uusapan tayo. Sumunod siya tahimik. Pinatay ng matanda ang TV. Ibig sabihin, seryoso. Alam mo naman ang malaki ang plano namin para sa future ninyo ni Marco. Panimula nito. Hindi pwedeng ganito lang kayo. Apartment, siksikan, walang prestige. May townhouse na nakita si Marco. Dagdag niya. Magandang location. Malapit sa business district. Ang problema lang, down payment. Hindi naman kumibo si Emma. Tingnan mo. Patuloy pa ng biyanan at inaayos ang hikaw niya. Hindi sapat ang sipag. Kailangan may diskarte. Anong diskarte po? Mahinahon niyang tanong. Diretsohing tumingin sa kanya ang matanda. Walang paligoy-ligoy. Yung alahas mo. Hindi na ito pabulong ngayon. Wala nang pagtatago. Sayang lang naman kung nakatago sa kahon. Dagdag pa nito. Hindi naman kumikita. Pero, mana ko po iyon. Sagat ni Emma. May sentimental value, ma. Umangat ang isang kilay ng biyanan niya. Sentimental value?
Emma, hindi nakakabayad ng amortization ng alaala. Tahimik lang siya. Practical dapat. Tuloy ng matanda. Buti nga may maibebenta ka. Samantalang yung iba, wala talagang maiambag. May diin sa huling salita. Alam naman ni Emma ang ibig sabihin. Buti na lang at anak ko ang napangasawa mo. Dagdag pa nito. Halos nakangiti. Kung hindi dahil sa kanya, nasan ka kaya ngayon? Nilingon niya ang hagdan sandali, tsaka bumalik ang tinginin sa biyanan. Nagtatrabaho pa rin po, ma. Sagot niya. Kagaya ho ngayon. Hindi naman nagustuhan ng matanda ang tono niya. Don't be defensive. Malamig na sagot nito. Pinapaintindi ko lang sa iyo ang reality. Ang lalaki ang haligi. Dapat marunong sumunod ang asawa. Sumunod. Isang matagal niya nang nilulunok. Sumunod saan po? Tanong niya at diretso ang tingin. Sa pagbebenta ng minana ko? Napangiti ang biyanan niya. Hindi matamis, parang mas may alam. Hindi ko naman sinasabing pinipilit kita. Sagot nito. Suggestion lang. Pero kung talagang mahal mo ang anak ko, tutulungan mo siya. Tahimik ang sala. Tanging tiktak ng wall clock ang maririnig. Mahal ko po si Marco. Sagot ni Emma. Pero hindi ibig sabihin noon na ibibigay ko lahat ng walang tanong, ma. Sandaling nagbago ang ekspresyon ng matanda. Nawala ang maskara ng pagiging mahinahon. May pagdududa ka ba? Malamig na tanong na to. Gusto ko lang pong malinaw, sagot niya. Tumayo ang biyanan niya at naglakad papunta sa side table. Kinuha ang phone. Alam mo, hindi ko naman to sasabihin kung hindi ako sigurado eh. Tinapik nito ang screen. May kakilala ako. Reputable buyer. Hindi basta-basta. Years na sa jewelry trade. Doon naintindihan ni Emma. Hindi ito impulsive, planado na lang lahat. Matagal na po ba ninyo ang kakilala? Tanong niya. College friend ng pinsan ko. Sagot ng biyanan niya. Discreet, cash ang bayaran, walang masyadong tanong. Walang masyadong tanong. Hindi po ba kailangan ng documentation? Mahinahon niyang tanong. Kung gusto mo ng mas mataas sa presyo, syempre oo. Pero kung gusto mo ng mabilisan lang, may paraan naman. Saglit itong tumingin sa kanya. Hindi naman kailangang ipaalam sa lahat. May kung anong kumerot sa loob ni Emma. Kailan niyo po nakausap? Tanong niya. Last week? Diretso nitong sagot. Last week. Ibig sabihin, bago niya pa marinig ang usapan nila ni Marco. Actually, dagdag ng binan. Ako ang unang nagsabi kay Marco na sayang ang alahas mo. Madaling ibenta. Hindi naman ginagamit. Hindi na ito nagtatago. Siya ang nagpasok ng ideya. Siya ang naglatag ng koneksyon. Siya ang nagbigay ng paraan. Praktikal lang ako. Depensa nito. Sa panahon ngayon, hindi uso ang emosyon. Dapat marunong mag-adjust. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, hindi na umiwas si Emma. Adjustment po ba na matatawag ang pagbenta ng hindi sa inyo, ma? Tanong niya. Steady ang boses. Pamilya tayo. Mabilis sa sagot naman ng matanda. Walang sa akin at sayo dito. Napatingin si Emma. Talaga po? Dahil pagdating sa gastos, may kanya-kanya. Pagdating sa obligasyon, may hierarchy. Pagdating sa mana, biglang pamilya. Emma, mas mababa na ang boses ng binan niya ngayon. Ayoko umabot pa sa punto na magkakaroon kayo ng lamat dahil lamang sa pera. Kung ako sa'yo, maging matalino ka. Hawak mo ang solusyon. Hawak ko pa rin po ang desisyon. Sagot niya, tahimik. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Isa sanay na mag-utos. Ang isa naman matagal nang natutong magtimpi. Isipin mong mabuti.
Sabi ng biyenan niya habang muling umuupo. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makaangat. Huwag mong sayangin. Tumayo naman si Emma. Pag-iisipan ko po. Mahinahon niyang sagot. Habang naglalakad siya paakyat ng hagdan, naramdaman niya ang titig ng biyenan niya sa likod niya. Mabigat at mapanuri. Pagdating sa kwarto, isinara niya ang pinto. Inilabas niya ang envelope ng certificates at inalapag sa kama. May pangalan doon ng appraiser. May serial numbers. May malinaw na proof of ownership. At may pangalan ng buyer na kakilala ng biyenan niya. Nakita niya sa screen kanina ang saglit nitong nagliwanag. Nasa isip niya, may plano ang biyenan niya. Hindi lamang simpleng pangmamaliit. Mastermind. May connection, may timing, may control. Huminga siya ng malalim. Sa baba maririnig ang mahinang boses ng biyenan niya sa phone. Don't worry, mapapapayag ko rin siya. Napatingin naman si Emma sa bracelet sa pulso niya. Hindi siya basta papayag. At kung may nag-iisip na kaya siyang paikutin, panahon na para ipakita na hindi lang siya manugang sa bahay na to. May sarili siyang utak. At hindi siya pawn sa laro ng isang reyna ng pangmamaliit. Dumating si Mia na parang bisitang hindi marunong umalis. Temporary lang to, Em. Sabi ni Marco isang gabi habang nakatayo sa may pinto. May renovation kasi sa condo niya. 1 linggo lang? 1 linggo? 3 linggo na. Unang gabi pa lang, ramdam na ni Emma ang pagbabago ng hangin sa bahay. Si Mia, maputi, laging nakalip tint na mukhang bagong apply. Buhok na parang hindi nagugulo kahit kagigising lang. Pumasok na may 2 malaking maleta at kumpiyansang parang siyang may-ari ng sala. Hi! Masiglang bati nito. Parang matagal na silang magkaibigan. Thank you talaga ha. Super lifesaver ninyo. Nakangiti si Marco sa likod niya. Office mate ko. Same team kami. Napatingin si Emma sa paraan ng pagtawa ni Mia. May bahagyang pagdikit ng braso kay Marco. Parang natural lang. Welcome. Mahinahon niya namang sagot. Kinabukasan, nagising si Emma sa tunog ng blender. Pagbaba niya nakita niya si Mia ang nasa kusina. Nakasuot ng oversized shirt na hindi niya maalala kung kanino. Morning! Bati nito na walang bahid ng hiya. Ginamit ko yung almond milk mo ha? Healthy living kasi ako ngayon. Napatingin si Emma sa ref. Yung almond milk na binili niya para sa sarili niyang meal plan. Sige lang, sagot niya. Lumapit si Mia sa dining table. May hawak na smoothie. At umupo naman sa pwesto ni Emma. Grabe, ang cute ng house niyo, no? Pero alam mo, kung ako siguro, papalitan ko tong curtains. Medyo outdated na eh. Tahimik lamang si Emma habang nagtitimpla ng kape. Mula sa sala, sumingit si Marco. Babe, may nakita akong bagong interior peg. Mas modern? Bagay sa atin? Sa atin. Napansin naman ni Emma na mas madalas nang gamitin ni Marco ang salitang yon kapag kasama si Mia. Ilang araw pang lumipas, isang hapon, nasa sala si Mia. Naka-cross-leg sa sofa. May hawak na maliit na paper bag na may gold logo ng isang kilalang jewelry store. Finally, sabi nito habang nagbubukas ng kahon. Deserve ko to. Napaangat ang kilay ni Emma. May kumislap sa loob ng kahon. Isang pares ng hikaw na may emerald accent. Parang pamilyar ang kulay. Ang ganda, sabi ni Marco nakatayo sa likod nito. Bagay sa'yo. Of course, sagot naman ni Mia. Sabay sulyap kay Emma. Hindi bagay sa lahat ang ganito, no? Kailangan marunong magdala. May bahid ng ngiti sa labi niya. Hindi yun direkta, pero malinaw ang patama. Hindi bagay sa'yo yan. Bagay yan sa babaeng marunong magdala.
Hindi sinabi ng diretsyo pero narinig ni Emma sa pagitan ng mga salita. Lumapit siya sa center table at tiningnan ng hikaw. Maganda, sabi niya na neutral ang tono. Saan galing? Saglit na nagkatinginan sina Marco at Mia. Gift. Mabilis sa sagot naman ni Mia. May nag-appreciate lang. Hindi na siya nagtanong kung sino. Sa halip, napansin niya ang maliit na detalye. Ang setting ng bato. Ang paraan ng pagkakapit. Hindi yan eksaktong katulad ng sa kanya. Pero kahawig ng kulay. Emerald green. Kinabukasan habang nasa kwarto si Mia, narinig ni Emma ang tunog ng camera shutter. Ilang segundo lang, may notification na sa phone niya. Inopen niyang social media at bagong post iyon ni Mia. Selfie sa harap ng salamin, suot ang hikaw. Ang caption, "When you know your worth, you don't settle. Deserve ko to." May green heart emoji pa. Napatitig si Emma sa screen. Sa background ng larawan, makikita ang bahagi ng kwarto nila ni Marco. Yung headboard na siya ang pumili. Sa comment section, may isang familiar na username. Marco AV. Tahimik siyang nag-scroll pababa. May isa pang post ng nakalaang linggo. Bagong heels. Caption, "Upgrade season." Napatayin siya sa cabinet ni Marco. Sa isip niya, yung bagong sapatos na matagal na raw, mga peraso, unti-unting nagdugtong. Gabi na makasalubong niya si Mia sa hallway. Tawag nito na parang biglang naalalang isang bagay. Pwede ko bang hiramin yung hair curler mo? May dinner kami ni Marco with the team eh. Dinner? Hindi nabanggit yan sa kanya. Sige. Sagot niya at binuksan ang drawer at tinabot ang curler. Habang inaabot niya iyon, napansin naman ni Mia ang bracelet sa pulso niya. Uy, sabi nito, sabay hawak sa kamay niya walang paalam. Vintage. Oo, sagot ni Emma. Dahan-dahan binabawi ang kamay. Alam mo, dagdag ni Mia at pinapaikot ang hikaw sa tenga niya. Minsan hindi sapat na may ganito ka. Kailangan bagay din sa personality. Anong personality naman yun? Tanong ni Emma. Yung confident. Yung kaya kang ipakita sa mundo. Hindi yung nakatago lang sa drawer. May saglit na katahimikan. May mga bagay, sagot ni Emma, na hindi kailangang ipangalandakan para maging mahalaga. Nagkibit-balikat lamang si Mia. Well, it depends. Kung ako, I'd rather wear it than let it collect dust. Collect dust. Parang simpleng salita. Pero alam ni Emma kung ano ang tinutukoy. Habang naglalakad palayo si Mia, may kung anong nabuo sa loob niya. Hindi na siya yung babaeng nagugulat sa mga patama. Hindi na siya yung tahimik lang dahil hindi sigurado. Ngayon, bawat salita, bawat tingin, bawat post na itatala niya na sa isip. Timeline, pattern, mula sa bagong phone, sa e-wallet transfers, sa emerald earrings. Sa caption na "deserve ko to" at sa linyang paulit-ulit na sumasagi sa tenga niya. Hindi bagay sa iyo yan. Bagay yan sa babaeng marunong magdala. Huminga siya ng malalim. Sa salamin sa hallway, nagtagpo ang tingin nila ni Mia sandali. Isang babae na kumikilos na parang may-ari. At isang babae na matagal nang may pag-aari. Pero hindi na nagpapadala sa ingay. Hindi siya iimik. Hindi pa. Pero nagsimula na siyang magbilang. At kapag kompleto na ang bilang, hindi na siya magiging tahimik. Hindi naman sinasadya ni Emma. O baka sinadya rin ng instinct niya. Bumaba siya para kumuha ng tubig bandang 10:00 ng gabi. Patay na ang ilaw sa sala. Pero may manipis na guhit ng liwanag mula sa study room. Ang kwartong bihirang gamitin, maliban kapag may serious talk, sina Marco at ang biyenan niya. Dahan-dahan siyang lumakad, hindi para makinig, kundi para makumpirma. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat para marinig ang mga boses.
Sigurado ka bang bukas? Tanong ng biyanan niya. Mababa ang tono. Oo, sagot ni Marco. Wala siya sa bahay ng mga 2 p.m. May client call siya hanggang 4. Huminto ang mundo ni Emma. 2 p.m. Alam niya ang schedule niya. Totoo yon. Dadaling ko kaagad kay Mr. Chua sa Ongpin. Dagdag ni Marco. Hindi pawn shop. Direct buyer. Mas mataas magbigay. Nakausap ko na siya, sabi ng biyanan niya. Pinakita ko yung pictures. Interested siya sa emerald. Sabi niya nga, rare daw ang kulay. May pictures. Kailan pa? May serial number. Sagot ni Marco na may bahid ng pag-aalala. Baka hanapan ng papeles. Relax. Mabilis ang sagot ng matanda. Sabi ko, pamana. May appraisal naman, diba? Kunin mo na rin bukas yung envelope. Napapikit si Emma. Hindi nila alam na nasa bag niya ang original. Hindi ba magtataka si Emma? Tanong ni Marco. Ano magtataka? Matigas ang sagot ng biyanan niya. Sabihin mo pang business. May opportunity ka. Or pangbayad sa utang sa supplier. Para sa pamilya rin naman to. Para sa pamilya. Laging may ganong balot ang kasinungalingan. May maikling katahimikan bago muling nagsalita si Marco. After nito, okay na tayo. Makakausad na tayo. Hindi ko na kailangang manghiram lagi. Manghiram? Hindi niya tinawag na magnanakaw. At saka, dagdag pa ng biyanan. Hindi rin naman niya kayang dalhin yung klaseng alahas na yan. Sayang lang. May mahinang tawa. Mas babagay yan kay hindi na tinapos ang pangalan. Hindi na kailangan. Narinig na ni Emma ang sapat. Kumalikod siya bago pa siya makita. Maingat ang bawat takbang paakyat ng hagdan. Walang tunog, walang drama. Pagdating sa kwarto, sinara niya ang pinto at umupo sa gilid ng kama. Hindi siya nanginginig, hindi siya umiiyak. Mas malinaw ang lahat. Bukas, 2 p.m, sa Ongpin, kay Mr. Chua. Emerald ang target. Hindi ito bugso ng galit, hindi ito isang gabing napag-isipan lang. May pictures na, may buyer na. May oras na tinukoy batay sa schedule niya. Premeditated. Kinuha niya ang phone niya at binuksan ang voice memo app. Hindi niya na-record ang usapan kanina. Pero, may iba pa siyang paraan. Binuksan niya ang CCTV app. Yung maliit na camera na nilagay niya sa hallway. Ilang buwan na ang nakalipas matapos may mawala na maliit na halaga sa drawer niya. Sinabi niyang para sa security. Hindi naman nagtanong na si Marco noon. Nakakover ang hallway at ang pinto ng study area. Nag-scroll siya pabalik sa mga nakaraang araw. May footage ang biyanan niya. Hawak ang jewelry box. Kinukunan ng litrato ang laman. Date stamp, 3 days ago. May isa pang clip na si Marco. May kausap sa phone. Emerald, 18K. May marking sa loob. Oo, original. Napahigpit ang hawak ni Emma sa phone. Hindi to hinala. May ebidensya siya. Tumayo siya at kinuha ang bag niya. Inilabas ang envelope ng certificates. Isa-isa niyang tiningnan ng serial numbers. Kinuna niya ng malinaw na litrato. Pagkatapos ay nag-type siya ng mensahe. Good evening, Attorney Reyes. I have reason to believe someone intends to sell me inherited jewelry without my consent. I have names, location, and schedule. What are my options if I let the transaction proceed? Hindi siya humihingi ng payo para pigilan. Humihingi siya ng payo kung paanong hahawakan. Maya-maya nag-vibrate ang phone niya. Do not confront yet. Gather proof. If you know the buyer and the time, we can coordinate. Theft and estafa may apply. Estafa, mabigat na salita. Sa baba narinig niya ang pagbukas ng pinto ng study. Mga yabag paakyat. Mabilis niyang binalik ang envelope sa bag at isinilid sa ilalim ng kama. Kumatok si Marco. Tulog ka na? Hindi pa, sagot niya. Pumasok ito at may ngiti sa labi. Besi ka ba bukas ng hapon? Tanong nito.
Kunwari casual lang. May call ako. Sagot niya. Bakit? Wala lang. Baka may lakad tayo after. After. Pagkatapos ng ongpin. Ano oras? Tanong niya. Mga 5 siguro? Okay. Sagot niya. Lumapit naman si Marco at umupo sa tabi niya. Alam mo naman na ginagawa ko lahat para sa atin, di ba? Diretso siyang tumingin sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Tanong niya. Hindi galit, kundi curious. Diskarte, sagot nito. May opportunity kasi, ayoko namang sayangin. Opportunity, isa pang bagong palusot. Risky ba? Tanong niya. Saglit naman na natigilan si Marco. Hindi, calculated. Calculated. Tama naman. Calculated ang oras, ang buyer, ang kwento. Humiga si Marco at hinila siya palapit. Trust me on this. Tinitigan ni Emma ang kisame. Trust. Bukas 2 p.m. sa ongpin. Hindi niya to pipigilan. Hindi na muna. Hahayaan niyang umabot sa puntong hindi na nila kayang itanggi. Hindi ito impulsive. Hindi ito simpleng away mag-asawa. Ito ay plano. At sa unang pagkakataon, hindi siya ang nasa dilim. Alam niya ang oras at lugar at pangalan. At kapag tumama ang 2:00, hindi siya magiging biktima, kundi saksi. May kakaibang katahimikan ng umaga matapos na malaman ang totoo. Hindi ito tahimik na puno ng lungkot. Ito yung tahimik na may direksyon. Maagang nagising si Emma. Hindi siya bumangon kaagad. Nakahiga lang siya. Nakatingin sa kisame. Habang sa tabi niya ay may mahimbing na natutulog na si Marco. Parang walang planong magnakaw ng mana sa sariling asawa mamayang 2:00 ng hapon. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Ito ang lalaking pinili niya. Ito ang lalaking ipinaglaban niya sa sariling pamilya. At ito rin ang lalaking may oras, buyer, at presyo na nakalaan para sa alahas na iniwan ng dugo niya. Huminga siya ng malalim. Hindi siya iiyak. Hindi siya magwawala. Hindi siya sisigaw sa gitna ng sala habang hawak ang jewelry box. Masyado namang madali yun. Masyadong mababaw. Kung magnanakaw sila, hindi niya sila papatulan sa sigaw. Sa batas niya sila, tatapusin. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha ang bag sa ilalim ng kama. Inilabas ang envelope ng original certificates. Tiningnan niya ang bawat pahina, ang appraisal, ang serial numbers, ang malinaw na pangalan nila bilang owner. Pagkatapos binuksan niya ang drawer ng dresser. Nandoon ang jewelry box na balak dalhin ni Marco mamaya. Hindi pa ito kinukuha. Malamang ay balak niyang kunin kapag nasa call na siya. Binuksan ni Emma ang kahon. Kumikislap ang emerald ring. Nandoon ang bracelet na may ukit, ang hikaw. Tahimik niya itong tinignan. Hindi bilang sentimental na alaala, kundi bilang ebidensya. Lumapit siya sa cabinet kung saan nakatago ang ilang lumang costume jewelry na minsan niyang ginamit sa events. Magaganda rin, pero hindi tunay. May kahawig na design. May kulay emerald din pero synthetic ang bato. Kinuha niya ang kahon ng costume pieces at inilapag sa kama katabi ng original. Tahimik siyang umiti. Calculated? Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang phone at nagdial. Attorney. Bungad niya na sumagot si Attorney Reyes. Push na natin. May ilang minutong pag-uusap. Diretso, malinaw, walang drama. Kung alam mo ang oras at ang buyer, mas mabuting documented ang attempt. Huwag mo munang pigilan. We coordinate. Entrapment? Tanong niya. Let's just say witness transaction. Pagkababa niya ng tawag, dumiretso siya sa maliit na storage cabinet kung saan naman nakalagay ang portable CCTV recorder. May live feed na siya sa hallway at study. Pero ngayon, magdadagdag siya. Isang maliit na camera sa kwarto. Nakatutok sa dresser. Hindi para sa eksena. Para sa oras kung kailan kukunin ang kahon. Pagkatapos nagsimula ang tahimik na operasyon.
Isa-isa niyang inilabas ang tunay na alahas at inilagay sa velvet pouch. Binalot iyon sa soft cloth. Pinalitan niya ang laman ng jewelry box ng costume pieces. Magkakahawig ang kulay. Sapat para hindi mapansin sa unang tingin. May bigat din kaya hindi agad halata. Sinara niya ang kahon. Mula sa labas, pareho pa rin. Pero sa loob, wala na ang tunay. Tiningnan niya ang sarili niya sa salamin. Walang bakas ng galit. Walang bakas ng takot. Parang normal na asawa lang na naghahanda para sa work call. Maya-maya ay bumangon si Marco. "Good morning," sabi nito sabay halik sa balikat niya. "Morning," sagot niya na steady naman ang boses. "Busy ka mamaya, diba? Around 2 or 4? Casual na tanong. "Oo, back-to-back calls," sagot niya habang nag-aayos ang buhok. "Okay, huwag ka na maistorbo." Hindi niya tinanong kung bakit. Hindi naman niya kailangan. Bumaba sila para mag-almusal. Nasa mesa ng biyenan niya at si Mia. "Busy ka raw mamaya?" Tanong ng biyenan na kunwari walang alam. Opo, may important client lang." "Good," sagot nito. "Focus ka lang." Habang nagkakape si Mia, nag-scroll ito sa phone niya. "Grabe, traffic sa Ongpin lately," bigla nitong sabi. Kunwari, random. "Nagpunta ako last month, ang sikip." Saglit na nagtagpo ang tingin nila ni Emma. Hindi siya kumurap. "Talaga?" sagot niya. "Anong ginawa mo doon?" May friend lang," sagot ni Mia. Sabay higop ng kape. "May kilala kasi siyang magaling sa gems?" Gems. Hindi na ito subtle. Hindi na rin ito coincidence. Tahimik lang si Emma habang kumakain. Sa isip niya, malinaw na ang sequence. 1:45 p.m. magsiset siya ng call sa kwarto. 1:55 p.m. maglalagay siya ng sign sa pinto. On call, do not disturb. 2 p.m. kukunin nila ang kahon. 2:30, Ongpin. Mr. Chua, buyer. At doon, hindi na lang ito magiging plano nila. Magiging kaso na. Bandang tanghali, umakyat siya sa kwarto at inihanda ang laptop. Binuksan ang meeting app, pinindot ang record. Hindi para sa client, kundi para sa oras. 1:52 p.m. may marahang yabag sa hallway. Hindi siya lumingon. At 1:57 p.m. may mahinang kaluskos na sa may dresser. Hindi siya gumalaw. Sa screen ng laptop nakikita niya ang reflection ng pinto sa likod niya. Bumukas. Isang anino ang pumasok. Kinuha ang jewelry box, isinara ang drawer. Lumabas. Walang salita. Walang paalam. Tahimik lang. Tiningnan niya ang oras, 2:03 p.m. Huminga siya ng malalim. Hindi siya tumayo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humabol sa hagdan. Sa halip, tinext niya ang abogado. They took it. On the way to Ongpin. May reply agad. We're ready. Pinikit naman ni Emma ang mga mata niya sandali. Hindi niya sila papatulan sa sigaw. Hindi niya sila hahabulin sa kalsada. Hindi niya ibababa ang sarili niya sa dama. Kung magnanakaw sila, maghahanda siya. At sa oras na akala nila hawak nila ang laro, sa kanya ipapakita na ang totoong halaga ng isang babaeng tahimik ay hindi nasusukat sa alahas na ninakaw, kundi sa lakas ng loob na maghintay at tumapos sa tamang paraan. Bago pa dumating ang 2:00 ng hapon na iyon, may ginawa na si Emma na hindi alam ng kahit sino sa bahay. Hindi lang niya pinalitan ang laman ng jewelry box. Nag-imbentaryo siya. Hindi emosyon ang sandata niya ngayon, kundi detalye. Isang araw bago ang planong pagkuha, nagkulong siya sa kwarto habang nasa baba si Marco, ang biyenan niya at si Mia na abala sa pag-uusap tungkol sa future plans. Ipinatong niya sa kama ang velvet cloth. Isa-isa niyang nilabas ang mga tunay na alahas. Walang drama, walang background music. Tahimik lang ang electric fan sa sulok. Kinuha niya ang phone niya at binuksan ang camera. Una, ang emerald ring. Inilapit niya ang lente sa bato. Kinuha ang kulay sa natural light na pumapasok sa bintana.
Ikiniling niya para makita ang lalim ng green. Ang maliit na internal line sa patunay na hindi ito synthetic. Pagkatapos, inikot niya ang band. Zoom, 18K, at ang serial code na halos hindi makita kung hindi alam kung saan titingin. Click, isa pa, at isa pa. Hindi niya ito mabubura. Mahina niyang bulong habang kinukunan ng video ang buong peraso. Iniikot na ito sa kamay niya na para malinaw ang bawat anggulo. Sumunod ay ang bracelet na may ukit sa loob. EMV 1968. Kinunan niya ng close-up ang engraving. Inilapit hanggang makita ang maliit na gasgas sa gilid, mga marka ng panahon. Hindi lang naman to ginto. Ito ang ebidensya ng pagmamay-ari. Sumunod ang mga hikaw, ang clasp, ang hallmark. Bawat peraso ay may litrato. Bawat litrato may timestamp. Pagkatapos ng alahas, inilabas niya ang envelope ng mga dokumento, appraisal certificate, pangalan ng jeweler, may perma, may date, may detailed description ng bawat item. Iniscan niya yon gamit ang scanner app sa phone. Harap, likod, close-up ng signature, close-up ng serial references. Sinave niya ito sa cloud storage. Gumawa siya ng hiwalay na folder. Name, Vera Earlom, legal. Hindi sentimental ang pangalan, kundi strategic. Sunod, binuksan niya ang laptop at inaccess ang email niya. May lumang email mula sa appraiser. Confirmation ng valuation. Na-download niya ang PDF. Finorward sa sarili niya gamit ang secondary email address na matagal niya nang hindi ginagamit. Redundancy. Kung may mawawala, may kopya. Pagkatapos, ibinuksan niya ang message thread nila ni Marco. Nag-scroll siya pabalik. Pwede bang padalhan mo muna ako ng 30? Para sa opportunity. Trust me. Screenshot, isa-isa. May message din pala si Mia noon. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang ganda pala ng emerald mo. Sayang naman kung hindi lang naman nakasuot. Screenshot. May isang conversation sa group chat nilang tatlo kung saan nagbiro ang binan niya. Akong hindi ginagamit, edi ibenta na lang. May laughing emoji pa. Screenshot. Hindi siya umaasa sa memorya. Gusto niya ng trail. Isang landas ang katotohanan na hindi mabubura ng pag-iyak o pag-arte. May kumatok sa pinto noon. Boses yun ni Marco. Anong ginagawa mo? Mabilis siyang tinakpan ng folder ang alahas. Work lang. Sagot niya. Pumasok naman si Marco at sumandal sa pinto. Ang tagal mo dito may deadline kasi. Sagot niya at hindi tumitingin. Lumapit ito sa kama at halos mapatingin sa velvet cloth. Iyan ba yung alahas mo? Tanong nito. Kunwaring curious lang. Oo. Sagot niya at diretso ang tingin ngayon. Inaayos ko lang. Kailangan ba talagang ingatan ng ganyan? May bahid ng biro sa tono. Kapag mahalaga, sagot niya, oo. Nagkibit balikat si Marco. Ikaw bahala. Lumabas ito. Pagkasara ng pinto, muling bumalik ang katahimikan. Binuksan niya ang notes app at nagsimulang mag-type. Date? Time? Observations. March 14, 9:12 p.m. Heard discussion about Ongpin buyer Mr. Chua. Emerald, specifically mentioned. March 15, 10:04 a.m. MIL reference direct buyer. Cash transaction. Hindi siya gumawa ng diary. Gumawa siya ng timeline. Pagkatapos ng email siya sa abogado. Subject, documentation. Inattach niya ang scans, ang screenshots, ang videos. May kasamang maikling mensahe. In case they deny everything, I want this recorded as pre-incident documentation. Sumagot naman si Attorney Reyes, makalipas ang ilang minuto. Keep everything. Do not confront.
The strength of your case is in the sequence. Sequence. Tama. Hindi ito isang eksena lang. Ito ay pattern. Tumayo siya tumingin sa salamin. Sa refleksyon, mukhang pareho pa rin sila. Walang nakakaalam na sa loob ng bag niya ay may kopya na ng bawat ebidensya. Walang nakakaalam na bawat salita nila ay naka-archive na. Sa baba, naririnig niya ang tawa ni Mia. Deserve ko to. Sabi nito na malakas ang boses. Napatingin si Emma sa bracelet sa pulso niya. Deserve ko rin. Bulong niya. Hindi na bagong hikaw. Hindi na townhouse. Kundi, ng hostisya. Kinuha niya ang phone at nag-record ng maikling video. Sarili niya hawak ang emerald ring. Today, sabi niya sa camera, kalmado ang boses. I am documenting my inherited jewelry under my sole ownership. If anything happens to these items without my consent, this serves as prior proof of possession. Hindi para sa social media, kundi para sa kote kung kinakailangan. Pinatay niya ang kamera. Huminga ng malalim. Kapag itinanggi nila, may ebidensya siyang parang martilyo. Hindi to chismis, hindi to haka-haka. May litrato, may sertipiko, may mensahe, may oras. Kapag dumating ang sandaling sasabihin nila, hindi namin yung ginawa. Hindi siya sisigaw. Hindi siya makikipag-away. Ilalapag lang niyang ebidensya. Isa-isa. At hahayaan niyang ang bigat nito magsalita para sa kanya. Hindi lahat ng laban dinadaan sa tapang. Minsan, kailangan din ng tiyempo. At minsan, ng kapalit. 2 araw bago ang planong pagbebenta sa Ongpin, umalis si Emma ng bahay na para bang may simpleng errand lang. Naka-loose blouse siya, walang alahas, maliban sa manipes na relo, at walang bakasang tensyon sa mukha. May bibilhin lang ako, sabi niya sa sala. Tagal mo ha? Pahabol pa ng binan niya. May lakad pa kami mamaya. Ngumiti naman siya. Hindi naman po ako mawawala. Alam niya hindi sila maghihinala. Hindi sila sanay na may ginagawa siyang hindi nila alam. Sumakay siya ng Grab papuntang Quiapo. Hindi sa Ongpin. Masyadong obvious. Sa may gilid, may kilala siyang gumagawa ng stage jewelry para sa theater productions. High quality replicas. Close enough para sa mata ng hindi eksperto. Tinext niya ang contact na nakuha niya sa isang dating client. Need replica set. Emerald ring bracelet. Earnings? Detailed. Urgent. Sumagot ang lalaki. Bring photos. Pagdating nila sa maliit na workshop, sinalubong siya ng amoy ng metal resin. May mga nakahilerang singsing. Sa glass case. Magaganda. Pero alam mong hindi tunay kung alam mo ang hahanapin. Lumapit ang gumagawa. Nasa late 40s. May suot na magnifying glasses sa noo. Anong peg? Tanong nito. Inalabas ni Emma ang phone niya. Ipinakita ang close-up photos ng emerald ring, ang bracelet na may engraving yung hikaw. Pinagbasa ng lalaki ang screen. Pwede. Hindi ito 100% match pero kung quick check lang, papasa. Gaano ho kabilis? Tanong niya. Timbang? Tanong nito pabalik. Malapit sa original. Hindi kailangang eksakto. Basta hindi halatang magaan. Tumango ang lalaki. Pwede nating dagdagan ng core sa loob para may bigat. Stone, synthetic, pero magandang cut. How about engraving? Meron. Kahit similar lang. Hindi kailangang identical. Tumango ito sa kanya ng masinsinan. Para saan niya pala to? Tanong nito na hindi mapanghusga. Curious lang. Sandaling tumahimik si Emma. Insurance? Sagot niya. Hindi na nagtanong ang lalaki. Nag-usap sila ng presyo. Hindi yun mura. Pero hindi iyon ang mahalaga. Habang hinihintay niya ang draft ng replika, umupo siya sa sulok
at pinagmasdan ng mga taong dumadaan sa labas. Sa isip niya, malinaw ang dahilan. Hindi ito para makapanloko lang. Hindi ito para gumante ng petty. Ito ay para kapag tinuloy nila ang transaksyon, ang ibebenta nila ay hindi kanya. At kapag tumanggap ang buyer ng item na may peking hallmark, may peking serial, may dokumentadong intent, may transaction, may ebidensya. Ma'am, tawag ng gumagawa makalipas ang 1 oras. Check mo. Lumapit siya sa mesa. Doon ang singsing. Sa unang tingin, pareho lang ang kulay. Malalim ang green. Maayos ang setting. May 18K stamp sa loob. Kahit hindi naman ito totoong 18K. Hinawakan niya, may bigat. Hindi eksakto, pero sapat para sa kamay na hindi sanay. Bracelet? Tanong niya. Inabot nito ang manipis na gold-plated bracelet. May ukit sa loob ng EMV. Parehong style pero bahagyang mas malinis ang linya. Kaya ba nilang makita ang difference? Tanong niya. Kung jeweler na may tools, oo. Sagot ng lalaki. Kung quick deal sa mesa, hindi agad. Tumango siya. Kahon? Dagdag niya. Naglabas ang lalaki ng velvet box na halos kapareho ng sa kanya. Parehong kulay, parehong texture. Tinanggap niya ang set. Bago siya umalis, tinanong siya ng lalaki. Sigurado ka na dito? Diretsong tumingin. Mas sigurado ako dito kesa sa taong pagbibigyan ko. Sa taxi pa uwi, hawak niya ang paper bag sa kandungan. Hindi siya kinakabahan, hindi rin siya excited. Parang just move lang. Pagdating sa bahay, tahimik ang sala. Nasa taas, sina Marco at ang dinan niya. Dumiretso siya sa kwarto at sinara ang pinto. Inilabas niya ang original jewelry sa bag niya at inalapag sa kama. Sa tabi, inilabas ang replika. Magkatabi ang tunay at peke. Magkamukha sa malayo, magkaiba sa kwento. Ang isa may dugo at alaala. Ang isa ay may layunin. Maingat niyang pinalitan ang laman ng jewelry box. Replika ang nasa loob. Original ang bumalik na velvet pouch. Isinilid sa inner compartment ng travel bag na may lock. Pagkatapos, ininspeksyon niya ang kahon. Binuksan, isinara, inalog ng bahagya. Walang kakaibang tunog. Perfect. May kumatok. Boses ni Mia. Pwede bang hiramin ulit yung mirror mo? Sandali. Sagot naman niya. Mabilis niyang sinara ang drawer at nilapag ang jewelry box sa dating pwesto. Pinuksan ang pinto. Ngumiti naman si Mia at naka-full makeup. May dinner kami, sabi nito. Important. Enjoy, sagot ni Emma. Habang naglalakad palayo si Mia, may napansin siyang detalye. Bagong necklace, may green stone din. Coincidence? Hindi na siya naniniwala sa coincidence. Nang gabing yun, bumaba si Marco sa sala at napatingin sa dresser. Kompleto pa ba? Tanong nito na kunwari casual. Oo, nasa kahon. Lumapit ito at binuksan ang drawer. Good. Isinara ito at hindi niya alam nang titingnan niya ay peke. Hindi alam na ang ibebenta niya bukas ay hindi tunay. At higit sa lahat, hindi niya alam na ang bawat takbang niya papunta sa buyer ay bahagi ng mas malaking bitag. Umakyat si Emma sa kama at humiga. Sa tabi niya ay nag-scroll si Marco sa phone. May ka-text. Everything set. Mahinahon itong sabi. Hindi niya tinanong kung kanino. Alam na niya. Pinikit niya ang mga mata niya at hindi ito simpleng pagpapalit. Kapag nagganap ang transaksyon, hindi na siya nanloko. Hindi na siya nagnakaw. Nagbigay lang siya ng pagkakataon. At kapag kumagat sila, hindi na siya ang hahabol. Sila ang haharap. 3:17 a.m. Iyon ang oras na nakasindi sa digital clock sa kusina nang bumaba si Emma ng hagdan. Dahan-dahan, walang tsinelas. Malamig ang tile sa talampakan. Tahimik ang bahay. Maliban sa tunog ng lumang wall clock na tila mas malakas pa kapag tinatago ang plano.
Sa sala, nakabukas ang ilaw sa may altar. Maliit na bumbilya lang naman. Sapat para hindi siya madapa. Sapat para makita ang anino niya sa pader. Mahaba, buo, hindi nanginginig. Mula sa taas naririnig niya ang hilik ng binan niya. Mabagal, paulit-ulit at parang sirang makina sa kabilang kwarto. Mas mahina kay Marco. Sanay na siyang kilalanin ng pagitan ng mga hinga nito. Lumapit siya sa aparador sa sala. Doon nakalagay ang jewelry box. Hindi na sa kwarto nila. Matagal niyang gustong ilipat ang binan niya para daw mas safe. Pero ang totoo, para mas madali nilang mabantayan. Kaya ngayon mas madali ring lapitan. Huminga siya ng malalim bago niya hinila ang drawer. Mabagal, walang kalansing. Dahan-dahang bumukas ang kahoy. Nandun pa rin ang kahon. Velvet, kulay maroon. Mukhang inosente. Mukhang simpleng lalagyan ng alaala. Pero ngayong gabi, ito ang sentro ng pagputol. Hinawakan niya ang takip. Sandali siyang napahinto. Hindi dahil nag-aalinlangan, kundi dahil alam niyang pag binuksan nito, wala nang atrasan. Sa loob, ang set ay emerald ring, bracelet, hikaw. Tahimik na kumikislap kahit sa mahinang ilaw. Hindi sila galit, hindi sila galaw. Pero alam niyang bukas kung hindi siya kikilos, mawawala sila. Maingat niya inalabas ang velvet pouch sa bulsa ng oversized cardigan niya. Nandoon ang original, nakalipat na kanina sa kwarto. Pero gusto niyang gawin muli ang palit. Dito mismo, para sigurado. Mula sa pouch, isa-isa niyang kinuha ang tunay. Tinapat niya sa ilaw ang singsing. Saglit siyang napangiti. Hindi ko kayo pababayaan. Bulong niya at halos hindi naman marinig. Inilagay niya ang tunay na set sa pouch. Pagkatapos, mula sa isa pang maliit na bag, inilabas niya ang replika. Magkamukha. Parehong kulay, parehong hugis. Pero ibang bigat sa palad. Ibang kwento. Maingat niyang nilapag ang peke sa loob ng kahon. Inayos ang pwesto ng bracelet para natural ang bagsak. Tinuwid ang hikaw. Inilagay pa ang singsing sa gitna, parang centerpiece. Isinara niya sandali ang takip, saka muling binuksan. Tiningnan niya ang loob. Perpekto. Mula sa bulsa niya, naglabas siya ng manipis na silver pen. Fine tip, pang technical writing. Inangat niya ang tray ng kahon. Sa ilalim, sa sulok na hindi agad mapapansin, naglagay siya ng maliit na marka. Isang tuldok. Sa tabi ay isang guhit. Parang simpleng gasgas. Pero para sa kanya, malinaw ang ibig sabihin. Ito ang trap box. Kapag ito'y kinuha at dinala sa buyer, may patunay siya nito na ito ang kahong hinawakan nila. Na ito ang laman nung umalis sa bahay. Hindi siya mag-aakusa ng walang hawak. Ibinalik niya ang tray. Isinara ang kahon, muli niyang inilapag sa drawer. Isinara ang drawer ng dahan-dahan. Tumunog ang wall clock. Mula sa taas, may narinig siyang pagalaw. Napako siya sa kinatatayuan. Mayabag. Isang hakbang, dalawa, tumigil. Hawak niya ang hininga niya. Pagkatapos, tunog ng flush sa banyo. Mahina siyang napangiti. Hindi pa oras. Bumalik sa kusina at umupo sa silya. Kunwari umiinom ng tubig. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumaba si Marco. Naka-shorts, half asleep. Gising ka pa? Tanong nito na paos ang boses. Nauhaw lang. Sagot niya na steady. Lumapit ito sa ref at kumuha ng tubig. Bukas aalis kami na mama ng maaga. May aasikasuhin lang. Tumingin siya rito. Alam ko. Napakunot si Marco. Ano? Wala? Sagot niya at saka uminom. Pinagmasdan siya nito sandali. Parang may gustong basahin sa mukha niya. Ngunit wala itong nakita. Dahil wala siyang binigay. Akyat na ako, sabi nito. Good night, sabi niya. Pag-akyat ni Marco, naghintay pa siya ng 5 minuto. Saka siya tumayo at umakyat din. Sa kwarto ay hinanap niya ang travel bag na may lock. Binuksan. Nandun ang tunay na mga alahas, nakabalot sa pouch, nakatago sa ilalim ng lumang dokumento. Hinawakan niya yun sandali.
Hindi para magpaalam, kundi para magpaalala. Hindi ito paghihigante. Ito ay pagputol. Pagputol sa pagiging balag. Pagputol sa pagiging sunod-sunuran. Pagputol sa paniniwala ang pag-ibig ang dahilan para tiisin ang lahat. Isinara niya ang bag at tinago sa ilalim ng kama. Sa pinakadulo, kung saan hindi agad maaabot. Humiga siya sa tabi ni Marco. Narinig niya ang hinga nito, pantay at walang kaalam-alam. Sa kabilang kwarto, tahimik na ulit ang biyanan niya. Sa labas, dumaan ang isang motor. Saglit na nagliwanag ang kortina dahil sa headlight. Pagkatapos, dim ulit. Pinikit niya ang mga mata niya. Bukas kukunin na ang kahon, dadalhin sa buyer at magaganap ng palitan ng pera. Tahimik ang bahay, halos lahat ng ilaw ay naka-off pa. Pero ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa bintana. Nagpapakislap sa linis ng sala. Si Emma ay parang ordinaryong asawa lang. Nakaupo sa kusina, nakabihis ng simpleng blouse at pantalon, habang hinahalo ang kape sa maliit na mug. Tahimik, magaan ang kilos. Para sa kanila, normal lang ang umaga. Ma, gising na ba si Em? Tanog ni Marco na parang bagong gising pa rin. May kulubot sa noo. Kakagising lang. Sagot ng binan niya sabay ngiti na may bahid ng pagmamaliit. Kaya ang dali niyang utuin. Ang sipag ano? Si Marco ay nakaupo sa upuan malapit sa mesa, tumango at ngumiti. Oo nga eh. Ang dali niyang i-handle. Hindi naman nagpakita ng reaksyon si Emma sa sinabi nilang yon. Hindi siya nagsalita. Bawat kilos, bawat ngiti, nakapractice. Habang hinahalo ang kape, dahan-dahang sinulungan ang mukha niya ng maliit na ngiti. Para sa mata ng biyanan, para sa mata ng asawa, para sa mata ng kabit. Lahat ng ito ay inosenteng ekspresyon. Pero sa ilalim, may malamig na bilang. 7:50 oras ng pag-alis ni Marco sa opisina. 8:15 oras na magtutungo sila sa appointment. 8:45 oras na babalik sila. Si Marco sa tabi niya nagbukas ng laptop at tinignan ng emails. Nagpabook si Mia ng spa mamaya ha? Ang ganda ng deal niya. Ang saya. Ganun ba? Sagot niya na mahinang tono. Nakatingin sa mug ng kape. Isang simpleng interesado lamang sa kausap. Ngunit sa isip niya nagbibilang siya ng segundo. Okay. Dumating si Mia sa kusina. Naka-oversized sweater. May bago at makintab na phone sa kamay. Uy, ang cute ng bag ko. Galing sa Paris. Sabay tawa at nagpaparinig. Grabe no? Deserve ko to. Wow. Sagot naman ni Emma at dahan-dahang pinisil ang mug. Pilit pinipigil ang malamig na ngiti na unti-unting bumabalot sa puso niya. Ang saya mo naman. Si Marco ay nakangiti rin. Tumango. Oo. Ang saya mo, Mia. Si Emma sa tabi ng mug nag-scroll ng simpleng newsfeed. Tila interesado sa world news. Ngunit bawat sandali iniisip niya. Kung ano man ang magaganap mamaya, transaction, palitan ng kahon, lahat ng ito ay bilang sa minuto. Bawat galaw nila, bawat salita nila, may lugar sa plano niya. Ang galing mo pala sa paggawa ng pancakes, sabi ng binan niya. Sabay-sabay na pinisil ang kanyang buhok. Kunwari, may banayad na pagkatuwa. Hindi ka lang sunod-sunuran. Ang talino mo rin. Tumango si Emma at naglagay ng butter sa toast. Ngumiti ng pantay at magaan. Salamat po. Hindi na siya nagdagdag ng komento. Para sa kanila, ito ay pagpapahalaga. Para sa kanya, iyon ay marka lamang ng obserbasyon. Kahit ang kabit, ilang ulit na rin naglakad sa harap ng sala. Nagpaparinig ng luho. Hindi naman siya nagpapaapekto. Uy, si Marco. May bagong smartwatch pala siya. Ang daming features. Ba't di ko pa nakuha? Sabi nito na may halong biro at pahiyaw sa boses. Si Emma ay nakatingin sa kape. Dahan-dahan na pinisil ang mug at hindi siya nakipag-debate. Hindi siya nagpaliwanag. Ang bawat pangungusap ng kabit,
bawat pagmumura ng biyanan, bawat pa-victim na hirap ng asawa, lahat ay iniimbak niya sa loob. Isang mapa ng galaw, isang timeline ng bawat kilos. May meeting ka mamaya, diba? Oo, meron. Back-to-back calls. Okay, walang iistorbo sa'yo. Bago sila umalis, dahan-dahan niyang pinilit manatiling ekspresyon na sunod-sunuran, ngunit sa isip niya ay inimbak ang bawat galaw nila. Ang bawat takbang, bawat galaw ng kamay, bawat salita, lahat magiging ebidensya sa sunod. Pagbukas si Marco ng drawer, kinuha niya ang jewelry box, dahan-dahan na parang ceremonial. Wow, ang ganda pala nito. Sabi ni Mia at sabik na sabik at halatang may expectation sa bawat bitaw ng salita. Ang biyanan niya tumango. Oo nga eh. Ang dali mo ring i-claim, Marco. Sabi nito na parang proud na proud. Halatang panalo sa eksena. Siguradong makukuha na natin ang pera. Tumawa naman si Marco. Hawak ang kahon ng matatag. Oo, tama ka ma. Sa wakas, makukuha na rin natin ang deal. Si Emma ay tahimik lamang sa tabi. Inaayos ang kape sa tray, naglagay ng toast sa maliit na plato. Habang naglalakad sila palabas, nakikita ni Emma ang dynamics ng grupo. Si Marco, hawak ang box. Confident at may bahid ng excitement. Ang binaya naman ang may hawak ng notebook. Parang may checklist. Halatang mastermind plan sa gilikod ng mga galaw nila. Si Mia naman nakangiti lang. Halatang nanonood para sa sariling interes. Parang may reward na hinihintay. Excited na ako makita kung magkano. Sabik at mataas ang boses ni Mia. Shhh! Pakiusap ng binan. Parang may alam sa mundo ang mga dalawa. Tahimik ka lang. Huwag ka masyadong mapahanga. Ngunit si Emma, tahimik lang. Hindi siya nag-interfere. Hindi niya pigilan ng galaw niya. Sa isip niya, kailangan nilang ipakita ang kanilang kasakiman at plano para malinawan ang bitag na nakahanda. Sa labas ay binuksan ni Marco ang trunk ng kotse. Inilagay ang box ng dahan-dahan. Halatang cautious. Biyanan niya nakatayo sa tabi. Sinisigurado na walang makakakita sa galaw nila. Si Mia naman nakatayo sa passenger side. Tinitignan ang box. Halatang excited sa reward na inaabangan. Si Emma ay nakatayo naman sa likod, hawak ang thermos ng kape. Nakatingin sa bawat galaw nila. Nakita niya kung sinong humawak ng kahon, sinong nag-uutos, sinong nag-encourage. Lahat ay malinaw sa kanya. Nakadocument sa memorya at sa camera feed na nakatago sa living room. Habang nagmamaneho si Marco papunta sa jewelry buyer, si Mia naman ay hindi mapakali. Saya-saya. Halatang excited. Relax ka lang, makukuha rin natin ang pera. Basta sundin mo lang ang plano. Sabi pa ng binan. Ngunit si Emma sa tabi nagbibilang ng bawat minuto. Alam niya na bawat galaw nila sa kotse, bawat ekspresyon at kasakiman ay magpapatunay ng kanilang koordinadong krimen. Pagdating nila sa entrance ng ungpin, tumigil si Marco. Dahan-dahang nilabas ang box. Biyanan niya, hawak ang notebook. Tinitingnan ang paligid. Parang may observer role. Si Mia naman nakangiti, handang sumabay sa bawat galaw. Si Emma, off-screen, nakapwesto sa isang coffee shop across the street. Kasama ang kaibigan na abogado ni Attorney Reyes. Nakita niya lahat. Ang tensyon, excitement, at kasakiman. At nakahanda sa susunod na hakbang. Dokumentado, captured, ready para sa legal action. Ready na? Tanong ni Marco sa mga kasama. Oo, sagot ni Emma sa isip lang. Hindi ko sila pipigilan. Kailangan nilang matapos ang krimen. Sa loob ng kotse, bawat galaw nila, bawat tawa at pahiyaw, nakikita ni Emma kung paano nagtatakda ang kasakiman ng tempo. Sino humawak, nag-utos at nag-encourage. Hindi niya kailangan pang magwakas ang aksyon ngayon. Basta ang kanilang galaw ay magpapatunay sa kanya sa tamang oras. Ang trap ay live. Ang kasakiman ay nagpa-practice ng mag-isa.
Ang hustisya ay malapit nang bumuo sa sarili nitong galaw. Si Emma nakatingin sa ilalim ng ngiti. Pantay, sunod-sunuran. Ordinaryong umaga sa mata ng iba. Ngunit sa ilalim ng maskara, alam niya bukas, bawat galaw nila sa jewelry buyer ay magiging patunay sa pagkakasala nila. Tahimik ang maliit na jewelry shop sa Ongpin. Halos walang tao maliban sa mismong counter at sa kanila. Ang ilaw na neon sign sa labas ay napaka-pinkish na glow sa bintana. Nagbibigay ng malamig na ambience sa loob. Pumasok sina Marco at binan niya. Hawak ang peking jewelry box. Kasama si Mia na parang may karapatang sumabay sa bawat galaw. Nakatingin sa paligid na parang may paparating na paparazzi. Morning po, bati ni Marco. Nakangiti sa cashier na si Sir Chua. May hawak na tray para sa appraisal. Morning, anong ipapa-appraisa niyo? Tanong nito tinignan ng kahon. Set lang po. Sagot ni Marco, sabay hawak ng matatag. Appraisal cash transaction? Si Mia ay nakasmile at nakatayo sa tabi. Excited na ako makita kung magkano. Sabi nito, halatang nai-imagine ang lahat sa wallet niya. Habang hawak ni Marco ang kahon, dahan-dahan nitong binuksan sa harap ng jeweler. Kumikislap sa ilaw ng peke. Halos eksakto ang kapareho ng original. Maganda, sabi ni Sir Chua. Okay, para sa appraisal, i-record natin sa system at CCTV. Sure po, sagot naman ni Marco. Nakangiti na parang ordinaryong transaksyon lang. Dito nakapwesto sa labas si Emma. Hindi halata. Nakaupo sa isang maliit na cafe table. Hawak ang thermos ng kape. Nakatingin sa shop sa pamamagitan ng isang glass window sa tabi niya ang kaibigan na abogado ni Attorney Reyes. Naka-earpiece at nakabantay sa bawat galaw. Sa shop naman ni Marco ay nagsimula na magbigay ng detalye. Ito po ay appraisal para sa cash transaction, sir. Sinulat ni Sir Chua sa receipt ang halaga. Cash payment. May perma si Marco. May perma ang shop. Ang CCTV ay nakafocus sa table. Okay, cash na po, sabi ni Mr. Chua. Inabot ang stack ng bills kay Marco. Agad naman na sumalubong ang ngiti ni Mia. Wow, ang dami, sabi ko na nga be. Nako, sabi ng biyanan sabay tawa. Halatang panalo sa eksena. Deserve natin to. Si Marco hawak ang pera ay tumango. Hindi na makapaniwala sa dami. Oo, halata. Walang nakakaalam. Sa tabi ng labas, ang plano ni Emma ay tumakbo ng maayos. Si Attorney Reyes kumukonekta sa CCTV feed. Ine-record ang lahat. Screenshot ng receipt, timestamp ng perma at record ng cash. Lahat dokumentado. Good. Bulong ni Emma sa sarili. Transaction? Check. Evidence? Check. Next step? Ready. Maya-maya, dahan-dahang inabot ni Marco ang box kay Sir Chua para sa final verification. Sigurado po na kompleto ang set? Oo, sabi ni Sir Chua. Walang kaalam-alam na peke ang laman. Wow, napakaganda talaga, sabi pa ni Mia na nakatingin din sa bawat galaw. Parang may sariling entitlement sa item. Sa kabilang banda, si Emma ay nakafocus sa bawat galaw. Cash na po, sir. Ulit ni Marco sabay tawa. Okay, signed and documented, sabi ni Sir Chua. Ibinigay yung receipt, may perma, may timestamp, may CCTV. Si Emma sa tabi ng window ngumiti ng kaunting malamig. Alam niya na bukas kapag inulat niya ang pangyayari, lahat ng ito ay may perma at larawan. Deserve, sabi ng biyanan sa tabi ni Marco at halatang proud at confident. Deserve ko rin, bulong ni Emma. Hindi para sa kanila, kundi sa hustisya. Habang nagmamaneho pabalik si Marco ay patuloy sa pagtingin sa cash. Hindi ko akalain. Malaking halaga pala talaga makukuha natin. Oo nga, ang saya, sabi pa ni Mia.
sabik at nagpaparinig ng excitement. Ngunit sa labas, sina Emma at Attorney Reyes ay nagpaplano na sa susunod na lang hakbang. Secure ang proof, prepare para sa legal action, at ilock ang trap sa oras na ipakita ni Marco ang peke sa bahay. Ang bawat segundo ay may katuturan. Hindi niya sila pipigilan, hindi niya kailangan. Ang batas, ebidensya at plano ang hahawak ng hustisya. At sa huli, ang pera na natanggap nila, ang peke na inlabas nila, ang kanilang sariling kasakiman, lahat ay dokumentado. Trap ay kompleto. Ang oras ng pagbagsak ay malapit na. Si Emma sa tabi ng window huminga ng malalim. Ready na. Bukas lahat ay haharap na sa katotohanan. Tanghali na nang maabot ang kliyente ng jewelry buyer para sa final verification. Ang shop sa Ongpin ay tahimik sa simula pero may lamig na unti-unting bumabalot sa paligid. Si Sir Chua may tanong po, sabi ng assayer na sumama sa buyer. Pwede ko rin pong suriin ang masinsina ng item? Opo, sige. Sagot ni Marco. Hawak ang peking jewelry box. Halatang kalmado lang pero may bahid ng excitement sa mata. Inilagay ng assayer ang peke sa magnifying glass at sinagawa ang standard verification. Hallmark engraving, weight, at stone authenticity. Mataas ang tensyon ng bawat segundo. Sir? Ma'am? Unti-unting lumalabas ang boses ng assayer. Halatang nag-aalangan. Anong problema? Tanong ni Marco, dahan-dahan nanginginig ang mga kamay. Ngunit pilit pinapakita ang kontrol. Fake po ang gemstone at ang metal ay hindi totoong gold. Hindi original ang set na to, sinabi ng assayer. Biglang bumigat ang katahimikan sa shop. Si Marco ay nakatingin sa jewelry box, nagpanik. Pero, paano nangyari to? Sabihan na niya naman nakatayo sa tabi. Biglang sumigaw. Ano to? Sino nagbenta ng ganito? Si Mia na kanina ay sabik at nakangiti, biglang kumapit sa braso ng asawa. Wait. Wala akong alam. Di ko alam na peke ito. Wala akong alam? Sigaw ng biyanan. Halos hindi makapaniwala. Ikaw lang naman ang lagi nagpaparinig ng luho mo. So, sino gumawa nito? Si Marco nanginginig na rin. Pero sinubukan pang kontrolin ng sarili at sumagot. Ma, hindi ko alam. Sabi ni Sir Chua, di ba appraisal lang? Ngunit hindi na makapagpaliwanag si Marco. Ang buyer ay nakatayo, hawak ang phone. Nakatawag na sa authorities para i-report ang sale ng peking jewelry. Sir, ma'am, sabi ng buyer, may bahid ng pag-aalala. Kung okay lang po sa inyo, i-report ko po ito sa police para ma-verify at maayos ang transaction. Wait, what? Sigaw ni Marco. Ay, hindi po ako peke. Anong gagawin natin? Sabi ni Mia at halatang nagpapanik na at natatakot. Ang bina niya halos sumigaw sa harap ng counter. Anong nangyari sa set? Bakit peke ito? Sinong responsable dito? Si Marco napalingon sa kabit at ina. Halos hindi makagalaw. Alam niya na wala nang pwedeng maituwid. Ang bawat galaw niya, bawat perma, bawat salita, nakadokumentado na sa CCTV at receipt. Sa tabi ng counter, ang assayer ay tahimik lang, tinitingnan ng peke. Gusto ko lang pong i-clarify. Wala po kayong sinasabi sa amin. Ito po ay reportable offense. Tumayo si Bianan. Napakagat sa labi. Hindi ko maintindihan. Paano bang nangyayari ang lahat ng to sa buhay ko? Hindi to pwede. Hindi. Si Mia ay humakbang naman paatras. Halos maiyak na rin. Wala akong alam. Sabi ko deserve ko lang to pero hindi ko naman alam na peke palang alahas ng asawa mo. Ngunit walang nakikinig. Ang buyer ay nakatayo. Hawak ang phone. Nakapwesto ang CCTV. May receipt, may perma, may ebidensya. Si Marco ay nakatingin sa kahon. Parang biglang naglaho ang lahat ng kontrol sa kanya. Emma, bulong niya na parang naiisip ang posibilidad. Ngunit wala siya sa eksena.
Si Emma ay nakapwesto sa labas, tahimik at may kausap sa earpiece. Ang abogado niya nakahanda sa susunod na hakbang. Sir, ma'am, kailangan nating maayos na sa legal. Sabi ng buyer, pwede po ba i-seize muna natin ang item para sa verification? Pwede, sagot ni Marco na nanginginig. Hindi ko sila pipigilan. Bulong ni Emma sa sarili, off-screen. Kailangan nilang matapos ang krimen. Sa loob ng shop, habang inaangat ang buyer ang box, si Marco ay lumingon sa biyanan. Ma, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Sigaw naman ang biyanan. Hindi ko kaya mapahiya ng ganito. Si Mia ay halos mapaiyak. Sumigaw na rin. Hindi ko alam. Bakit pa ba ako sumama-sama sa inyo? At sa labas ng shop, tahimik lamang si Emma. Nakaupo, hawak ang thermos ng kape. Nakatingin sa CCTV feed ng shop. Nakita niya ang bawat galaw, bawat ekspresyon ng kanilang takot, galit at panic. Sa isip niya malinaw ang lahat. Sino umawak ng box, sino nag-utos. Lahat ay documented. Si Emma naman nakangiti ng kaunti at malamig. Ito ang trigger, bulong niya. Ngayon, sisimulan na ang pagbagsak nila. Sa loob ng jewelry shop, ang kahon ay nasa counter. Ang peke ay revealed. Ang pera ay natanggap na, ngunit wala nakakaalam na ang tunay na alahas ay nakatago sa safe sa lugar ni Emma. Si Marco ay nagpanik, si Bianan ay nagwala, at si Mia ay nagkaproblema sa sariling mukha ng kawalan ng kaalaman. Sir, ma'am, tawag muli ng buyer. Ito pong kailangang i-report. Pwede po ba namin i-process sa authorities? Si Marco ay nanginginig ang boses, tumango. Si Bianan sumigaw sa galit. Si Mia natigilan. At sa tabi ng shop, si Emma nakaupo, nakatingin sa bawat detalye sa screen. May kausap sa earpiece. All set, evidence captured. Susunod na hakbang. Ang trigger ay tumama. Ang bitag ay nakaset. Ang hustisya ay malapit nang dumating. Sa labas, tahimik ang kalsada. Sa loob ng mga kasakiman, ang panic at ang panic-induced lies ay unti-unting bumabalot sa kanila. Si Emma, hawak ang thermos ng kape. Nakangiti sa sarili. Hindi ko sila pipigilan. Pagbukas ni Marco ng pinto, si Emma ay dahan-dahang lumakad papunta sa kanila. Hawak ang hard case sa laptop. Sa bawat galaw niya ay kalmado, measured. Ano to? Sigaw ni Marco at nanginginig pa rin. Hawak ang wallet na puno ng cash. Bakit? Sigaw naman ang biyanan. Halos hindi naman makapaniwala. Peke? Peke ang alahas mo? Si Mia ay biglang tumigil sa paglalakad. Nakatingin kay Emma. Halatang hindi makapaniwala. Wait. Hindi ko alam na peke lang palang alahas sa mana mo. Ngumiti naman si Emma. Kalmado lang, dahan-dahang inilapag ang hard case sa gitna ng mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang tunay na alahas ay kumikislap sa liwanag. Kompleto sa bawat set at hindi peke. Hindi rin pangkaraniwan. Original. Ito ang original set. Sabi niya na nakatingin sa tatlo. Akin to. At may ebidensya ako para sa lahat ng ginawa ninyo. Binuksan niya ang folder at nilabas ang certificates of authenticity, appraisal papers at high-resolution photos. Kasama ang screenshots ng mga mensahe at recordings sa detalyadong plano ng lahat. Mula sa biyanan hanggang sa kabit, pati si Marco. Ang binenta ninyo, hindi yan sa inyo. Ang planong ginawa ninyo, narinig ko na itala ko. At sinadya ko hayaang ituloy ninyo para mahuli kayo in the act. Emma, paano mo nagawa to? Bulong ni Marco at nanginginig. Halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Simple lang. Pinakinggan ko ang bawat galaw ninyo. Bawat salita. Lahat ng sinasabi ninyo sa buyer, pati sa isa't isa. Naka-record.
Lahat ng galaw ninyo, sinadya ko makita at maitala para may proof sa legal na action. Si Mia halos maiyak, tumingin sa kanya. Hindi to maaari. Hindi ko alam ang plano nila. Alam mo, Mia, sabi sa kanya ni Emma, na kahit papaano may kasalanan ka. Nakita ko kung paano ka nag-abang, kung paano mo in-encourage ang plano ng iba. Lahat yon may ebidensya. Ang biyanan halatang galit at nahihiya. Napalapit sa mesa. Anak ko, hindi pwede. Paano mo nagawa ito sa bahay ko? Hindi ko po kayo pinigilan noon. Sagot ni Emma at dahan-dahan may ngiti sa labi. Kailangan ninyong matapos ang krimen para mahuli ang mismong pagkilos. At ngayon, lahat ng ebidensya ay hawak ko. Lahat ng timestamp, perma, screenshot at CCTV footage ay nakaayos na. Si Marco huminga ng malalim. Hawak pa rin ang wallet. Parang gusto pang humingi ng paliwanag pero wala nang pwedeng sabihin. Alam niyang lahat ng galaw nila ay nakadokumento na. Si Emma hawak ang hard case, nakatingin sa lahat ng mata nila. Eto, tinaas ang alahas sa liwanag. Ang natitirang bahagi ng pamilya ko. Hindi niyo pwedeng hawakan o i-claim. Ang lahat ng ginawa ninyo ay documented at may legal na patunay. Kaya simula ngayon, harapin ninyong hustisya sa batas. Hindi sa galit o sigawan. Tahimik ang tatlo. Ang galit, panik at kahihiyan ay halatang bumabalot sa kanila. Wala nang pwedeng maituwid. Si Emma ay nakangiti ng kaunti. Kalmado ang pantay. At tandaan ninyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng kasakaman at kasalanan ay nakatala. Ngayon na simula ng tamang proseso para sa hustisya. Mabilis ang takbo ng araw sa opisina ng pulisya. Tahimik ang waiting area at may halong tensyon at anticipation. Si Emma, kalmado, nakaupo sa gilid, hawak ang folder na puno ng certificates. Pumasok naman si Inspector Ramil. May hawak na clipboard at mga documents. Tumayo siya sa harap ng tatlo. Si Marco, ang biyanan at si Mia. Marco Valle, Carmen Valle, at Mia Vega. Panimula ni Inspector Ramil na seryoso ang tono. Dahil sa ebidensyang ipinasok sa amin, kayo ay nirereklamo sa mga sumusunod. Estafa at pagbebenta ng counterfeit goods, attempted theft sa ari-arian na hindi inyo, at conspiracy para sa parehong krimen. Si Marco ay nanginig, hawak ang wallet na dati niyang pinagmamalaki. Halos hindi na siya makapaniwala ngayon. Inspector, hindi ko po sinasadya. Ngunit si Emma ay nakatayo sa tabi, tahimik lang at kalmado. Ang batas nang sumisigaw para sa kanya. Meron ho tayong recorded evidence. Ang biyanan naman halatang galit at nahihiya, tumingin kay Emma. Marco, paano natin naabot to? Wala po akong alam. Sigaw ni Mia. Subalit napatingin sa mga screenshots na hawak ng otoridad. Ang mga mensahe na pinapakita sa kanya ay malinaw. Nagpapakita ng involvement niya sa planong binentang jewelry box, kahit indirect. Mia Vega, sabi ni Inspector Ramil nakatingin sa kanya. Ang mensahe at voice recording na ito ay parte ng investigasyon. Kayo ay maaaring madamay sa kaso bilang accessory o conspiracy partner. Huwag nang mag-attempt na umalis. Si Mia naman napalunok, halos mawala ng lakas. Alam niya na kahit gusto niyang makatakas, may ebidensya na laban sa kanya. Marco Valle, Carmen Valle, inaatasan kayong sumunod sa amin para sa formal arrest. Agad na sinakay si Marco at biyanan sa patrol car. Ang kanilang galit at panik ay halatang kumakalat sa paligid. Ngunit si Emma, hindi nakikinig sa dama. Tahimik lang siya, kalmado, habang nakatingin sa bawat galaw ng otoridad. Walang sigawan, walang eksena. Bulong niya sa sarili. Ang batas ang sumisigaw para sa kanya. Sa labas, si Mia ay naiwan sa lobby at nakaupo sa bench. Walang magawa kundi harapin ang realidad.
Bulong ni Inspector Ramil. Mahalaga ang kontribusyon mo sa investigasyon. Salamat sa maayos at dokumentasyon at coordination. Ngumiti lamang si Emma. Ang ebidensya at batas ang gagawa ng trabaho. Hindi ko kailangang manigaw magdemanda ng galit. Habang sinasakay ang tatlo sa patrol car, huminga ng malalim si Emma. Panatag na siya na sa wakas, matapos ang buwan na pagmamasid, paghahanda, at tahimik na plano, nakita niyang hustisya na nagsisimulang kumilos. Ang asawa at biyenan, mga taong dati panalo sa kanilang kasakiman at peke, ngayon ay nakatapat na sa legal consequences ng kanilang ginawa. Ang kabit nasa gilid, may alam na kailangan niyang harapin din ang posibleng investigasyon. Si Emma, kalmado at kontrolado, lumakad palabas ang station. Hawak ang folder at alam niya na ang lahat ng plano at trap ay nagtagumpay. Sa labas ng police station, ang araw ay sumikat ng maliwanag. Tahimik ang kalsada pero sa puso ni Emma, alam niya ang hustisya ay nananalo. Tahimik na lang ang bahay nang bumalik ang tatlo mula sa police station. Ang bigat ng posa sa kanilang mga kamay ay parang simbolo ng kabigatan ng kanilang pagkakasala. Emma, patawad. Hindi ko sinasadya. Bulong ni Marco at halos lumuluha. Ngunit sa parehong sandali, ang lumang instincts niya ay bumangon. Tumayo siya at napailing at sinisi si Mia. Ikaw, Mia. Lahat ng toy sa'yo rin. Kung hindi ka sana nandyan, hindi dapat mangyayari to. Si Mia na unang nakangiti at confident sa kanilang plano ay biglang napalunok. Ano? Ako? Hindi ko nga alam ang plano niyo, Marco. Wala akong alam na kayong nagsabi. Sabi niya at halatang nandilibang at sinusubukang lumayo sa sitwasyon. Hindi ka pwedeng tumakbo. Sabi ni Emma na tahimik pero matalim ang tingin. Ang lahat ng galaw ninyo, bawat salita, bawat plano, nakarecord. Hindi mo pwedeng ipakita na walang kinalaman ka. Sabihan naman na si Carmen ay napapalapit na kay Emma. Nagbabalik sa kanyang drama. Anak ko, wala kang utang na loob. Alam mo bang bilang matanda, dapat kang gumalang? At ikaw pinagtulungan mo kami. Walang hiya ka. Ngunit kahit gamit niya ang matanda card, halatang nawawala rin ng kontrol sa sitwasyon. Matanda man o hindi, ang ginawa natin ay mali. Sigaw ni Marco. Si Mia, unang tumakbo, napatigil lamang dahil sa hawak ni Emma ang folder ng ebidensya. Hindi ka tatakbo. Subalit halatang takot sa mga mata. Hindi ko gusto madamay. Si Emma nakatayo sa gitna, hawak ang folder at ang original jewelry hard case. Walang galit, walang sigawan. Si Emma hawak ang hard case at folder, ngumiti ng bahagya. Sa wakas, matapos ang lahat ng pagmamasid, plano at tahimik na paghihintay, nakita ang hostisya na nagtagumpay ng walang sigawan sa pamamagitan lang ng ebidensya at batas. Tahimik ang umaga. Ibang tunog ng bahay kapag wala ng sigawan. Wala nang bulungan sa likod ng pinto. Wala nang nagpapanggap na pagmamahal. Nasa harap ng bintana si Emma. Hawak ang maliit na leather hard case. Dahan-dahan niya itong binuksan. Kumista pang alahas sa sinag ng araw. Malinis, buo, ligtas. Ito ang natitirang bahagi ng pamilya ko. Bulong niya at kahit may bigat, may dignidad rin. Naibalik niya ang kontrol. Ang alahas ay nasa kanya. Lahat ng patunay nakapangalan sa kanya. Ang bahay, ang pera ay nakaayos na sa legal protection. Ang pangalan niya, hindi nakalakip ng kahihiyan. Hindi siya nasira, hindi siya nabura, hindi siya nauto. Sa dining table nakalatag ang ilang dokumento. Petition for legal separation, consultation notes for annulment, draft ng restraining order. Hindi niya minadali, hindi rin siya nagdalawang isip. Hindi na ito tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol na sa hangganan. May kumatok sa gate, courier. Tinanggap niya ang sobre. Galing sa abogado niya. Confirmed na isampa na ang kaso.
Sa kabilang panig naman ng lungsod, balita niya si Marco ay pansamantalang nakalaya habang iniimbestigahan pa ang kaso. Pero wala na siyang access sa bahay, wala na rin sa accounts, wala na sa buhay niya. Ang biyanan niya ay galit pa rin naman daw. Panay ang drama sa kamag-anak. Wala siyang utang na loob. At ang kabit, panay post ng mga cryptic ghosts about toxic people, about betrayal. Napailing na lamang si Emma. Tama nga, kapag nawala ang pera, nawawala rin ang pagmamahal nilang lahat. Lumakad siya papunta sa salamin, pinagmasdan ng sarili. Hindi na siya yung babaeng nanginginig sa likod ng pinto habang pinaplano ang pagbenta ng alaala ng kanyang pamilya. Hindi na siya yung tahimik na tinatapakan. May bago na sa tindig niya. Mas tuwid ang balikat. Mas steady ang tingin. Mas malinaw ang hangganan. Kinuha niya isang kwintas mula sa set. Simple pero elegante. Isinuot niya ito. Hindi para ipagmayabang, hindi rin para ipakita sa iba, kundi para ipaalala sa sarili na hindi lahat ng minana ay dapat itago sa kahon. Tumunog ang phone message mula sa abogado. Stay calm. Let the process work. You did everything right. Ngumiti siya at hindi nagmadali. Hindi siya nagalit ng padalos-dalos. Hindi siya gumante ng marumi. Nagplano siya at nagtipo ng ebidensya. At hinayaan ng batas na gumawa ng trabaho. Sa bakuran, may maliit na parte na matagal niya nang gustong ayusin. Dati, hindi niya magawa. Lagi siyang may iniintindi, may iniiwasan, may pinapakasamahan. Ngunit ngayon, wala na. Lumabas siya dala ang gardening gloves. Humukay ng lupa, nagtanim ng maliit na halaman. Habang tinatabunan niya ng lupa ang ugat, napatingin siya sa irony. Ang hukay, lupa, pagbagsak. Hindi niya sila sinira, hindi niya sila tinakpan, hindi niya sila nilabanan sa paraan nilang marumi. Humakbang siya palayo sa apoy, naglatag ng patunay at hinayaan silang madula sa sariling bitag. Pinagpag niyang kamay, tumayo at tiningnan ng maliit na tanim. May mga bagay na kailangang mawala muna para may tumubo. May mga taong kailangang umalis muna para bumalik ka sa sarili mo. Bumalik siya sa loob ng bahay, tahimik, malinis, walang tensyon. Sa gitna ng sala, tumigil siya sandali. Isang malalim na hinga at isang malinaw na isip. Isang buong puso. At doon niya tuluyang tinanggap ang katotohanan na hindi lahat ng pamilya ay proteksyon. Minsan, sila ay panganib. Pero kapag malinaw ang isip at matatag ang loob, kahit sariling dugo pa ang kalaban, kaya mong tumayo, kaya mong manalo. Hindi sa sigaw, hindi sa drama, hindi sa paghihigante, kundi sa tamang paghahanda. Sa dulo ng lahat, mahina ang boses niya pero malinaw ang mensahe. Hindi ko sila tinapakan. Hinayaan ko lang silang mahulog sa hukay na sila na ang nagukay. Kayo, anong gagawin ninyo kung minana nyo ang isang bagay na ninakaw ng sarili nyong pamilya? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Akala nila,